Sa pagsisimula ng kampanya, mahigpit namang tututukan ng COMELEC ang magiging gastos ng mga kandidato. Saksi si Jam Cesante. Nakatutok na ang COMELEC sa mga kandidato at sa mga gagastusin nila sa kampanya simula bukas. The meter starts to run in respect of their expenditures. So the campaign finance unit of the COMELEC, again led by Commissioner Lim, will now monitor the expenses in respect of advertisements, of campaign paraphernalia being used. Sa ilalim ng batas, 10 pesos kada registered voter lang ang pwedeng gastusin ng bawat kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Ibig sabihin, dahil 54.4 million ang registered voters para sa 2016 elections, nasa 544 million pesos lang ang pwedeng gastusin ng bawat kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo mula February 9 hanggang May 7. Sa mga kandidato para sa ibang national possession tulad ng senador, nasa 163 million pesos lang ang pwedeng gastusin ng bawat kandidato kung meron itong partido. Ang mga walang partido naman, hanggang 272 million pesos ang pwedeng gastusin. Habang ang mga partido at party list group, hanggang 272 million pesos ang pwedeng gastusin para sa kanilang mga kandidato. Kapag lumagpas ang kandidato sa pinapahintulutang budget, ay maituturing itong election offense. Itinakda sa batas ang mga limitasyon sa gastusin sa kampanya upang masigurong ang mga kandidato ay may pantay na pagkakataon na ipaalam sa publiko ang kanilang mga kwalifikasyon at pananaw sa mga issue. Kwentado na rin ng COMELEC ang mga ipapalabas na TV and radio ads ng mga kandidato. Para sa national candidates, hanggang 120 minutes kada originating station para sa telebisyon at 180 minutes naman kada originating station sa radyo ang bawat kandidato para sa kanilang political ads. Paalala rin ng COMELEC, maaari lang magkabit ng posters sa common poster areas sa mga pampublikong lugar. Pwede rin sa mga pribadong property kung may pahintulot ng may-ari. Bawal ang pagkakabit ng election paraphernalia sa mga puno at halaman, poste at kable ng kuryente, tulay, overpass, mga pangunahing lansangan at center island na mga kalsada. At may sinusunod din na laki ang mga poster na ipapaskil ng mga kandidato. The focus is on campaign materials that are found in the in incorrect areas, and then second is campaign expenditures. Nauna nang sinabi ng COMELEC na ipababaklas nila ang makitang campaign materials sa illegal na lugar simula February 9. Sa mismong kampanya, bawal din mangampanya ang foreigners para sa isang kandidato. Bawal na din magkaroon ng programa o palabas sa media ang isang kandidato, kabilang dito ang mga programang hangos sa kanyang buhay. Hinihikayat ng COMELEC ang publiko na isumbong sa kanila ang makikitang mga paglabag sa batas ng mga kandidato simula bukas. Ako si Jam Cesante, ang inyong saksi.